pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Epeso 1:16-18-23. Binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin upang malaman ninyo kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pabunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Ang kapangyarihang bigay sa atin. Anumang kakayahan na angkin natin ay may limitasyon. Madalas ay kapos ito para sa ating pangangailangan. May kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa atin. Ito ang kapangyarihang ginamit niya nang buhayin niya mula sa mga patay, iniakyat at iniluklok ang Panginoong Hesus sa kanyang kanan sa langit. Ang kapangyarihang ito ay nasa Panginoong Hesus, at dahil tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, ito rin ay nasa atin na sumasampalataya sa kanya. Huwag maging palalo na magtiwala lamang sa sariling kakayahan. Hingin ang kapangyarihang ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Awit 62, 1, 2, 7, 11 at 12. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog. Hindi ako lubhang matitinag. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan. Ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, 2 ulit kong narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos. At sa iyo, O Panginoon, ang tapat na pag-ibig, sapagkat ginagantihan mo ang tao ayon sa kanyang gawa. Ang kapangyarihan ay sa Diyos. Sa ating kahinaan, hingin sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung paanong tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ililigtas din niya tayo sa lahat ng masamang gawa ng diablo. Ang Diyos ang ating malaking bato, kaligtasan at kanlungan. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Lagi niya tayong tutulungan. Kolosas 2:6-10. Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kapangyarihang nasa atin. Nasa Panginoong Hesukristo ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Siya ang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Tayo ay napuspos kay Kristo.
Ito ang hiwaga na ihinayag ng Diyos sa atin. Si Kristo ay nasa atin. Siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Mateo 28:16-20. Ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ang otoridad ni Kristo. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay ng Ama sa Panginoong Hesukristo. Ang otoridad na ito ay ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad nang inutusan niya sila na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Subaka nila ang kapangyarihan dahil tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako, "Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Tayo na sumasampalataya kay Jesus ay wala sa laman kundi nasa Espiritu, dahil nananatili sa atin ang Espiritu ni Kristo. Dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, "Aba, Ama." Kaya't si Jesus at ang kanyang kapangyarihan ay kasama nating lagi. Ipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling." Kaya't ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan
na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.